Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Then guys, sa mga interesado pala sa ating private reading, nasa description box below yung link ng aking Facebook, i-message nyo na lang ako guys, okay? So, tignan natin. Kanino ba itong love reading? So, ayan. Nagpalit tayo ng cover, no? Kasi medyo madumi. Natatanaw nyo ba yan? Yan yung tapat ko, guys. Yung tapat ko, kawayanan. Ayan. So, matatanaw nyo na yan. Tapos, minsan may ibon dyan sa bintana. Oo. Nananalamin sila. Okay, so tingnan natin kanino po itong love reading, spirit guide. So guys, meron tayong 3 of Swords. So guys, malinaw na malinaw yung nakikita ko dito, no? Pwedeng may nasasaktan, may nahihirapan, hindi na kinakaya ng kalooban, no? Parang kalabisan na to. So siguro iba sa inyo na involved kayo sa third party, or sabihin na natin may ibang ine-entertain, no? Kung hindi pa masabing third party talaga. Merong ibang ine-entertain and sobrang nahihirapan ka dito. Pwede kasing nalaman mo, pwedeng nabalitaan mo na merong iba. Na meron ng iba tong person mo. Meron siyang ibang ine-entertain. And sobrang nasasaktan ka, sobrang nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon nyo ng person mo. Ayan. Okay, nandun ka sa point na parang gusto mo siyang i-give up, pero parang hindi mo pa kaya. Okay, gusto mo pa siyang ipaglaban kasi masyado kang na-challenge. So, piling ko kasi dyan, guys, natapakan niya masyado talaga yung pride. Sobra. Okay? Kanina po itong love reading. Tingnan natin kanina pa itong love reading. Meron tayong, ayan, may matinding pagtatalo dito guys, no? Okay? So, ayusin ko lang to guys. Ayan. Merong matinding pagtatalong nangyari sa inyo kasi parang may celebration, no? Siguro yung person mo ay pumunta sa isang okasyon and siguro doon nagkaroon ng pagkikita, no? Baka nag-meet sila doon. Pwedeng nalaman mo or pwede guys na nasa-celebrate pala sila. Baka nag-date, nagpapakasaya, nagpapakasasa. Ganon. So, ayan. Meron tayong 5 of Wands dyan. Nakikita ko sa'yo na nahihirapan ka ngayon dito sa connection nyo ng person mo. Hindi niya pinakinggan yung mga sinasabi mo. Parang mas nararamdaman mo pa nga na ayaw niyang isipin or wala lang sa kanya. Okay? Pwedeng sa past or current situation nyo itong nangyayari na to. Parang nakikita mo siya guys na nagiging selfish na. Nakikita mo siya na mas iniisip niya na lang yung sarili niya. Okay? Hindi niya guys kinoconsider kung ano yung mararamdaman mo. Ano yung mga naging sacrifice mo. So, ang nakikita ko dito guys, temperance din, nahihirapan na kayong mag-adjust parehas sa pag-uugali, no? Nahihirapan kang intindihin yung person mo. And ganun din yung nafe-feel ng person mo. Sobrang nahihirapan din daw siya na intindihin ka na at pakisamahan. So, siguro, dala lang din guys ng sobrang emosyon kasi pilit nyong ipinaglalaban yung nararamdaman nyo sa isa't isa or yung gusto nyo guys sabihin dito. Pero siguro para mas maunawaan, pag-usapan, no? Nang maayos. Hindi yung parang galit, or magdadabog, o bigla na lang mananahimik, parang ginagawang manghuhula talaga yung person, no? So, meron kasi guys na ibang tao na hindi naman nararamdaman yun parang normal lang sa kanila yung ganyan. So, na may mali na pala, hindi pa nararamdaman. Kaya mas maganda na ino-open talaga. Yung iba naman kasi guys, pag nag-open naman ng ganyan, galit agad. 'Di ba? Galit agad. So, wala talagang mangyayari. Kung parehas hindi tumatanggap, kung mayroong man nagpapakumbaba, may isa naman guys na mahirap umunawa. Hindi talaga guys magkakaintindihan. Okay? Tignan pa natin.
Meron tayong Seven of Swords. Ayan, no? Hindi ka nagkakaintindihan. Nagbabangayan talaga kayo, guys. May nagbubunga nga talaga rito. So, ayan. Ito pagbubunga nga na to, guys, sa malinaw na nakikita ko rito. Parang ano siya, parang mas iniisip kasi dito na parang walang kwenta, parang ganon. Wala kang kwenta, wala ka nang ginawan tama, puro na lang pagkakamali, puro na lang hinanakit, puro sama na lang ng loob. Yun yung na-channel ko na message, no? So, yung person, may nakakagawa talaga, guys, ng pagkakamali. Like, nakakahanap talaga siya ng comfort zone sa iba. Naghahanap talaga siya, guys, ng kakalinga sa kanya. Yun yung nakikita ko dyan. Okay? Naghahanap talaga siya ng magmamahal sa kanya na iba. Mas makakaintindi sa kanya. Kasi dito pa lang sa relasyon na to, parang piling yung magkalaban kayo. Kaya, maganda talaga, guys, na pinag-uusapan. Sobrang powerful ng message, guys. Kailangan pinag-uusapan kung gusto nyo pang ma-settle or ma-save etong relationship na to. Kung gusto nyo pa, guys, na ma-save. Okay? Pero kung hindi na, talaga, at pagod na kayo, let go nyo na. Okay? Meron tayong The Fool. Ito, guys, The Fool is new beginning. New beginning siya in which aspect? Siguro sa new beginning kasi mawawala na yung sakit ng ulo mo, pero masakit pa rin yan eh. Para lang yan, guys, may hawak na lubid, di ba? Pag may hawak ka ng lubid tapos sobrang nasusugat na yung kamay mo, hindi pa rin kayang i-let go. Parang nasasaktan ka habang hawak mo pa rin yan. Pero pag binitawan mo, nandun pa rin yan sakit. Pero unti-unti yan nag-heal. Unti-unti nawawala yung sugat. Ganun lang yon. So, new beginning kasi, sa una lang siya masakit, pero makaka-recover din kayo. Okay? New beginning din kasi, mas mahahanap mo na yung tamang tao para sa'yo. Ganun din yung person mo. Pero, kasi ito, guys, yung The Fool, new beginning nga siya, pero hindi masyado nag-iisip, no? Like, padalos-dalos. Medyo, impulsive. Hindi masyadong pinag-iisipan yung kanilang mga ginagawa or mga desisyon sa buhay. So, pwedeng nandun kayo sa point na yon na hindi nyo, guys, masyadong pinag-iisipan yung mga desisyon nyo. Padalos-dalos lang. Tapos, pag nawala na, saka maghahabol, saka mag-iisip na, hindi ko pala siya kayang i-let go. Okay? Kaya sinasabi ko, guys, na pag-isipan ng mabuti. Kung sa tingin mo is, new beginning talaga para sa inyo na i-let go yung taong yan, i-let go mo. Pero kung hindi mo pa kaya, ikaw lang yung magsasacrifice dito. Kayo lang ang magsasuffer dito. Okay? Tignan natin. Meron tayong, ayan, 2 of Wands. Pwedeng no-contact na kayo. Pwedeng nangyari na. Wala kayong, walang nag-a-approach dito. Walang nakikipag-reconcile. Walang nag-first move. Tignan naman natin. Baka nandito yung energy ng person mo. Ayan, nag-overthink yung person mo ngayon. Nag-overthink siya, iniisip niya yung relationship niyo. Iniisip niya rin dito, guys, yung kanyang financial, no? Iniisip din ng person mo yung source of income niya na parang, ay, ganito lang to, hindi siya ganun kaganda. Hindi ganun ka-solid. Yun yung nakikita ko dyan. Okay? Iniisip na parang 2 pentacles, may siya, may problema to, pwedeng may hinuhulugan yan monthly. Okay? Pwedeng siya yung nagbabayad ng bills, pwedeng malaki yung binabayaran niya. So, nahihirapan siya, iniisip ka niya, iniisip niya rin yung finances niya. Then, ikaw naman, nag-aantay ka dito. Hindi ka nag-iisip patungkol sa pera kasi, feeling ko kasi kaya mong i-manage kahit na ganito, no? Madali nga sabihin, guys, sa madaling sabi, parang bobo ka sa pag-ibig, pero matalino ka naman pagdating sa pera. Yun yung, perfect definition na nakikita ko sa part mo. Sorry naman, guys, pero yun yung nakikita ko. Okay, tignan pa natin. Meron tayong Queen of Wands. Ayan. May tukso rin kasi talaga eh. Kaya nasasaktan ka. Pwedeng naman, guys, wala pa naman talaga kayong ebidensya. Pwedeng puro pagdududa.
No? May nararamdaman talaga kayo na may something. Parang meron na siyang iba. Nasasaktan. Pwede kasi guys na ginawa niya na sa inyo before. Kaya sobrang hirap na hirap ka na magtiwala sa kanya ulit ngayon. Na parang kahit sabihin niyang wala na, ikaw na lang talaga, hindi ka naniniwala, no? Kasi ginawa niya na nga dati. So, tiwala na yung nawala sa inyo, guys. Meron tayong King of Wands. Ayun, parang may babalik sa inyo. Isa pang past person. Siguro ito yung namagitan sa inyo. Ito siguro talaga yung person mo bago dumating itong person mo na to. Kumbaga ito talaga yung jowa mo talaga noon bago mo makilala to. So, naghahabol pa rin sa inyo yung ex nyo. Yun nga lang, iniisip ko dito, meron ka ng kakonik eh. Pwedeng may pamilya ka na. So, mahirap na para sa'yo mag-decide. Okay, usin ko lang to guys. Parang tabi. Sorry naman. Okay, nahirapan ka na mag-desisyon para sa sarili mo ngayon kasi ito na yung nangyayari. Okay, ito na yung sitwasyon nyo. Titignan pa natin guys, okay? So, malakas ang energy ng Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Yan, malakas ang Leo dito. And Aquarius, Gemini, Libra. Mga nag-aantay, Capricorn, Taurus, and Virgo. Nandun yung love. Huwag nyo nang pahirapan pa ang isa't isa. Nakikita kong mahal nyo naman ang isa't isa. Oo. Tignan pa natin. Okay. Wait lang guys, medyo malabo na naman. Tignan natin nararamdaman ng person mo sa'yo. Ito, gamitin natin. Nararamdaman ni person mo sa'yo. Hindi naman tayo guys mahilig sa green. Feeling ko kasi guys, nung nagsimula ako sa YouTube, color green talaga yung profile na ginamit ko. Then, jade siya, diba? Doon sa kabilang channel. So, kaya, parang feeling ko ito yung lucky color ko. Oh, sorry naman. Okay, namamatay-matay na naman yung ilaw. Ano yung nararamdaman ng person mo? Meron tayong 5 of Swords. Tinatry ka niya protektahan. Tinatry ka niyang huwag masira sa ibang tao. Pero nangyayari kasi guys, siya yung nasasaktan. Tignan mo siya may hawak na swords. Tapos ikaw sumasalo ng swords. Naka-open ka dyan, no? 5 of Swords. Tignan mo yung itsura niya dyan. Tinatry niyang protektahan ka, pero ang feeling mo kasi siya yung nananakit sa'yo, pero hindi mo alam na siya pala yung protekta sa'yo. Okay? Feeling mo kalaban tong taon to. Yun yung nararamdaman sa'yo ng person mo eh. Yun yung feeling niya na tingin mo para sa kanya. Parang pinaprotektahan ko naman siya. Lahat naman ginawa ko. Lahat ng makakaya ko, ginawa ko. Parang ganon. Okay? So, tignan natin. Ano naman ang tingin ni person sa'yo? Meron tayong The Empress. Si Empress, guys, ito tayong buntis, no? Ano, buntis ka ba? Bagong panganak? Or pwedeng may postpartum? Or pwedeng iniisip niya rito guys na kung matagal na, no, matagal na kayo nagkaanak talaga. Like, lalaki na ng mga anak nyo. Pero feeling niya kasi simula nung nagkaanak ka or nagkaanak kayo, is parang may nagbago sa'yo or sa kanya. Okay? May nagbago na sa'yo. Simula nung sabihin na natin na naging buong pamilya na kayo. Kasi nandun na sa point na mas iniisip na yung mga responsibility. Kaya like sabihin sa mga kabataan dito, kung may nanonood sa ating kabataan, no, na ang pag-aasawa, totoo yung sinasabi ng mga matatanda, hindi yan kanin na pag napaso iluluwa. Hindi ganon kadali mag-asawa. Kasi ang pag-aasawa, madali lang yan eh. Like, ano yung sinabi ko? Parang madali lang yan eh. Madali lang kumuha ng asawa, no? Na dumampot ka lang sa daan, makakapag-asawa ka na eh. Pero, ano ba yung sinasabi ko rito na hindi talaga madali? Mahirap maghanap ng asawang na maayos. Mahirap maghanap ng asawa na hindi ka lalokohin, responsible. Yun yung mahirap. Pero kung ano yung madali doon, madaling maghanap, pero mahirap humanap ng maayos na tao. Madaling kumuha, pero hindi mo masusure kung maayos ba yung pag-uugali ng taong yun. Hindi mo sure kung tamang tao ba yan. Okay? Yun yung sinasabi ko. Sana nag-gets nyo.
Okay, so the Empress feeling niya kasi dito guys, may nagbago talaga sa'yo. Sobrang laki. Collaboration, yung ayaw niya sa inyo is, parang yung problema na dapat kayo lang yung nagsisettle, pwedeng sinasabi niya pa sa ibang tao. So, parang nagiging kasiraan niya din. Okay? Tignan natin guys, ano naman ang magiging plano ng person mo. Magiging plano niya sa connection niyo. Meron tayong Ten of Pentacles. Tignan mo, inisip niya yung family niya. Siguro may yung pamilya niya rito, yung sa side, yung nanay, tatay niya, mga kapatid niya, yun yung iniisip niya rito guys ngayon. Parang hindi naman guys nakikisali yung pamilya nito sa kung ano mang issue netong person mo. Okay? Pwedeng pinapangaralan pa nga. Yun nga lang, parang pinagsasolve nila ng sarili nilang problema. Pinagsasolve nila ng sariling problema itong person mo. Para problema mo yan, ayusin mo yan. Parang ganun. Okay? Hindi kami makikisali dyan kasi buhay nyo yan. So, yung magiging plano niya rito guys, aayusin niya to. Okay? Kung hihingi siya ng tulong sa pamilya niya, feeling ko hindi naman siya tutulungan din ito. Kasi, problema niya to eh. Okay? Problema niya to. Gusto siguro ng pamilya niya na mag-matured na siya. Tignan natin. Outcome. Meron tayong King of Cups. King of Cups. So, itong King of Cups, guys, is someone na parang nag-isolate. Tignan mo naman. Nandiyan sa bato. Alam mo yung patubigan sa gilid ba yun? Or basta gilid ng bukid. Parang gano'n no, patubig. Yung tumutulong tubig dun sa gilid. Para yung tubig is diretso sa bukid. Parang gano'n. Gano'n yung nakikita ko. Parang nandun ka. Ina-isolate mo yung sarili mo. Ina-isolate ng person mo yung sarili niya. Magiging outcome dito guys is marirealize niya na gusto na lang pala niya ng simpleng pamumuhay. So, nandun sa point na aayusin nyo to. Ikaw, feeling ko kailangan meron ka ding ayusin sarili mo. Hindi natin pwedeng i-blame lang din yung person mo. Kasi ikaw, masyado kang nakapokus lang doon. Siya na lang yung nagiging mundo mo. Okay? Kaya nagiging toxic to. So, aayusin niya etong pagsasamang to. Tignan natin guys sa just sign. Meron tayong number 8, 4, 12, 3, 1. Pwedeng 9. Pwedeng 4. Ay, may 4. Oo. Pwedeng 8. May 8 din. Diba? 12. So, pwede nyo guys i-shuffle. So, birth month is Sagittarius, Libra, Scorpio, Aquarius, Pisces, and Capricorn. Capricorn, Taurus, Aries, Gemini, Libra, and Aries. And meron tayong Leo. Okay. So, sa side mo, ano ba yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong The Hermit. Napakasimple lang. Gusto mo na parang magkaroon kayo ng bonding together. Yun lang yung nakikita kong gusto mong mangyari dito sa pagsasamang to. Pero baka nga hindi mo nakukuha yun. Gusto mo lang mag-bonding talaga kayo. Ayan o. Gusto mo mag-bonding kayo. Gusto mo na mag-date man lang. Pero hindi mo kasi siya guys nakikita na gano'n. Kasi walang time sa inyo yung person mo. Okay? Anong tingin mo sa kanya ngayon? 9 of Swords. Nakikita mo naman na nasasaktan, nahihirapan itong tao to. Pero nasasaktan ka na parang hindi na siya nagiging open sa inyo. Hindi na siya nagiging open sa problema niya. Parang sabihin mo sa akin kasi, ipaliwanag mo ng maayos para hindi ako nagkakaganito. Parang hindi, ito yung nararamdaman ko. Pwede kasi guys na hindi naman din pinapaliwanag ng person mo sa inyo. Diba? Hindi, wala siyang in-open. Yan. So, tignan natin. Ano naman ang magiging plano mo dito, action. Meron tayong Knight of Pentacles. Ayan. So, gusto mo mag-send ng message sa kanya ngayon. Oo. Basahin natin. Ano ba yung nakasulat doon? Meet me at 2.
I have good news. So, yun. Siguro gusto mo sabihin sa kanya lahat ng nangyayari sa buhay mo. Gusto mo magkita kayo. Gusto mo mag-usap kayo. Ayan. Okay. Or pwede siya itong mag-send sa inyo ng message. Tignan natin guys, yung outcome sa side mo, meron tayong health fund. Donate now. Share 6 pentacles. So, yung outcome kasi guys, kailangan mo pa rin siya. Siya pa rin yung provider. Okay? Siya pa rin yung magiging provider ito. Tignan natin sa future, kuha tayo ng 3 cards. 4 of Swords. Broken-hearted ka dyan. 8 of Wands. Oh, ang problema sa inyo, guys, hinahabol ka na, ayaw mo pa. Sasasaktan ka dyan. Emote ka dyan. 5 of Wands. Nakalimutan ko yung zodiac sign sa inyo yan kasi. Sige, explain ko mamaya. Tignan muna natin yung zodiac sa inyo. So, meron tayong number 1, 3, 4, 5, 8, 12. Paano nyo guys ipag-plus-plus yan? Meron tayong Scorpio, Virgo, Capricorn, Cancer, Gemini, Aries, and Aquarius. Aquarius, Pisces, Gemini, Taurus, Cancer, and Aries. Okay, so yung magiging outcome guys, 5 of Swords, 8 of Wands, and 4 of Swords. So, nakikita ko guys na ang gulo. Yung parang pag okay na, pag tinopak, mag-aaway. Oo. Tapos, matopak, tapos topakin, maghahabol. So, ikaw broken-hearted ka dito. Nakikita ko na naiinis yung person mo na bakit hindi mo siya kinakausap, no? Naiinis siya bakit binablock mo siya, bakit ganito yung nagiging action mo. So, hindi ka na niya maintindihan kasi parang feeling niya masyadong immature, masyadong toxic yung ganitong klase ng relasyon, no? So, tignan natin guys, message. Ano yung gusto sabihin sa inyo ng person mo? I don't react when people mention you. Diba? Hindi ka niya sinisiraan. So, tinatry niyang protektahan ka pa rin. Kahit na ganito yung sistema niyong dalawa. Okay. Meron tayong I will wait for a sign from you. So, nag-aantay lang siya guys na i-message mo siya. Kasi pwede ikaw kasi yung nagbura, no? Sa mga connection nyo. Meron tayong I lost myself for a little while. So, dito makapag-focus ngayon, kakaisip sa inyo, nag-aalala sa inyo, kakaloka kayo. So, ayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po lahat. God bless and love you all. Bye-bye po.